nung napanood ko tong video na ito, kinabahan ako. Kasi meron tayo na namang kapwa, dalawang OFW na limas yung pera nila sa bangko. Imagine mo yun, pinaghirapan, pinagpuyatan mo sa abroad, tapos isang idlap lang na limas agad. So, ibig sabihin, hindi safe yung ating pera sa bangko dyan sa Pilipinas. Okay, ipapakita ko sa inyo yung video para pa isang paalala na talagang mag-ingat tayong mga OFW. Okay, so panoorin natin itong video para mas lalo tayong ma-aware, okay, kung ano yung dapat gawin natin at hindi mangyari yung nangyari sa kanila. Okay, tara, let's go. Nina Lizelle at Liza, hindi nila tunay na pangalan dahil ang mga naipon mula sa ilang taong pagtatrabaho nila sa ibang bansa, nilimas ng mga scammer. May tumawag po sa akin, panggap po siya na taga-bangko po. Tapos, nag-alok siya ng loan. Sabi ko, hindi ko po kailangan. Noong time na yun po, tawag po siya ng tawag dyan sa messenger ko. Binibigyan niya po ako ng parang, ma'am, punta ka dito sa bangko. Tapos, ganito gawin mo. Dinedecline ko po yung tawag niya. Pinapatayan ko po siya. Tapos sabi niya, sige na ma'am, kasi lang to, ganito lang to. Ganito lang to, 1 minute lang tong tong parang OTP na to. Sabi niya, pero wala po akong binigay talaga kahit ano. Wala pa siyang binanggit na account. Pangalan ko lang po yung buong pangalan ko kasi sa messenger nakalagay po dun. Noong time na yon, sabi niya, ma'am, punta ka dito sa sa machine, ganito, ganyan. So, bakit pupunta ako dyan? Sabi ko, di ba ma'am, wala ka pong online banking? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay, sir, ganyan. Pero, iniisip ko, kung baka, to? Sabi ko, hindi ko talaga siya pinansin. Noong time na yun po talaga, wala akong online banking ng 2 years na nasa ibang bansa po ako. Dito na siya, nakatanggap ng mga transaction notification mula sa kanyang bangko. Sabi ko, bakit may pumasok na message sa sa text ko? Sabi ko, to? Initiate niya na po yung pera ko. You initiate 49,500. Nag-text uli ang bangko na may naka-place. Pwede mo siyang UBO na parang ipi-place on hold mo siya. Place on hold ko po yun ng time na yun. Pero noong time na po nung nag-inquire ako noon, okay pa siya. Taka ako. Sabi ko, ano nangyari? Bali, sunod-sunod na po yung transaction na nare-receive ko sa text. Una pa, transfer, then payments, tapos pan-transfer ulit, tapos payments, tapos pan-transfer. Hanggang wala na. Wala po ako talagang binigay na OTP kahit ano. Paano nyo po nalaman talaga na ito na, wala na talaga yung pera? Wala, nung inanok po yung ATM ko. Nag-check? 6 pesos. Magkano po ang tandaan yung laman nyo? 152,000. Yun lang po yung savings ko na naipan talaga po. Nasa ibang bansa ako. Wala rin umano siyang nakuhang tulong mula sa kanyang bangko. Noong nagpunta ako dun sa bank, tumawa pa yung manager ng bank sa akin. Sinabi pa niya sa akin na, ma'am, ang pangit naman ng uwi mo. Tapos ng time sinabi ko na, ma'am, nahack po yung pera ko dito. Sabi sa akin, ma'am, nagbigay ka ba ng OTP or gano'n? Sabi ko, wala akong binigay ng OTP kahit na. Sabi ko, bakit naman ako magbibigay ng OTP? Sarili mong pera ay pamibigay mo sa tao na pinaghirapan mo. Agad naman niyang inilapit sa otoridad ang kanyang problema. At kahit dito, tila nawawala na siya ng pag-asa. Nagpunta pa ako ng PNP Cybercrime. Pero ang sabi bumalik nga ako ng kumuha pa ako ng summer help account. And then, i-file daw po sa court. Tapos sa NBI din po. Tumawag rin po ako ng NTC para maano yung number ng tao. Sabi ng NTC, hindi raw po pwede magbigay ng number. Kasi private nga daw po yun. Halos ganito rin ang nangyari kay Liza. Hindi niya tunay na pangalan. Nasa ibang bansa siya na makatanggap siya ng mga mensahe tungkol sa mga transaksyon gamit ang kanyang bank account. Last January, okay pa po yung transaction ko. Nag-check po ako through online. And then, nung po uling mag-check ako after a week, hindi ko na po siya ma-online.
And then bago po mangyari yung transaction na yon, may mga messages na po ako na nare-receive na meron po akong LTO cases, meron po akong traffic violations, meron pong link na pinapadala, pero hindi ko po siya kiniklik kasi na-realize ko na nga po na baka ma-hack po yung account ko. OFW po ako. And then meron pa po akong isang na-notice na nung nag-online banking na po ako, nagkaroon na po ng forget password. Di ba po pag nag-online transaction ka, meron po siyang mga hinihingi na verifications. So nagsisend po sila ng OTP sa akin, hindi ko po nare-receive yun. So nung bumaba na po kami sa dagat, nag-port na po kami, doon ko na po na-receive yung mga messages na ang dami na pong transaction na nanggaganap sa online banking ko po. Doon ko po nalaman na wala na po yung pera ko. Zero balance na po talaga ako. Ang total po amount talaga nang nakuha sa akin is 250,000. Agad niyang ipinasikaso sa kanyang pamilya ang kanyang account sa bangko pero Nag-request po ako sa anak ko na pumunta ng bakit ganito yung nangyari sa online banking ko, and then hindi po siya pinansin ng bangko doon kasi syempre hindi po siya yung account holder eh. Nagbigay lang po sila sa akin ng email, which is nag-email naman po ako. Wala akong na-receive na any reply sa kanila. Exactly June 10, pumunta ako sa kanila. Nagtatanong ako, pwede ba akong kumuha ng SOA para makuha ko yung transaction nung nangyari sa account ko. Ang sabi po nila, hindi ka namin mabibigyan kasi close account ka na. Ang sinabi ko po, paano ako magiging close account kabayan savings ako? Na kahit mag-zero balance siya, hindi yan magko-close account. ang nawalang pera gagamitin sana sa gamutan ng kanyang may sakit na ina. Yun pong savings na yun. Sinisave ko po siya kasi yung mother ko meron pong breast cancer, stage 3. Yun po yung naasahan sana namin na kahit na paano mapa-opera namin siya, pero ngayon hindi po namin siya mapagalaw kasi yun nga po yung inaasahan namin na pera na sinasave ko. Agad nating inilapit sa PNP Anti-Cybercrime Group ang kaso ni Lizelle at Liza. At ayon sa kanila, bagamat talamak ang tinatawag nilang voice phishing scam, nabawasan na ang mga ganitong kaso simula ngayong taon. Gusto ko lang i-explain muna kung anong tinatawag natin na phishing or phishing scam. Ito po yung voice phishing. Ang modus po nila ay meron pong mga tatawag sa victim na nagkukunwaring sila po ay representative ng bangko or payment service provider na nagsasabi sila na kailangan mong i-update yung accounts mo. Most especially yung sa bank accounts mo kasi kailangan na po gagawing bago. So for you to update it, magbigay ka sa amin ng one-time PIN or tinatawag nating OTP, and from then on, na-manipulate na po nila yung account ng biktima, and lingid sa kaalaman ng victim ay nauubos na po or nalilimas na nila yung pera sa bank account ng victim. Sa ngayon po, as of January 1 to September 18, ang naitala po ng PNP ACG ay 321 cases na. Bumaba po ito ng 19.95% compare dun sa 2023, which is 586 po. Ang 321 cases na to, actually sila po ay nakuhanan ng pera or naubos yung pera nila sa bangko. So ang una pong gagawin pag nabiktima po ang kababayan natin ay pupunta siya sa pinakamalapit na bank branch ng kanyang bank account para i-report ito. Sa gayon, kung meron man dong pwedeng i-freeze na account or meron pa dong transactions na pwede on hold or i-cancel, ay magagawa po ng bangko. And kailangan po nilang mag-file ng dispute of resolution sa bangko, and then pumunta po sila sa pinakamalapit na PNP ACG office para sa file ng complaint. And yes po, makukuha po natin yung identity ng mga taong ito sa tulong po ng tinatawag natin cyber warrant, yung warrant to disclose computer data. At upang makapagsampa ng reklamo sa kanilang tanggapan, kailangan isumite ang mga sumusunod upang magawa agad ng aksyon. Ang una po namin hinahanap is yung mismong transaction na naganap, or kung meron man po yung conversation na naganap na naisagawa po nila, and yun po yung mga documents na galing sa bangko kung sila po ay nagreklamo or nag-report na po dun sa bangko nila, and lahat po ng mga documents na pwede nating gamiting evidence po. Most especially kung may ginamit man dito
dito na GCash or may ginamit man dito na phone number na pantawag, yun po kasi pwede po nating applyan yan sa telco or sa mga payment service providers para makita natin yung real identity ng mga phone numbers na ito. Muli ay nais palalahanan ng PNP-ACG ang publiko na mag-ingat na maging biktima ng mga phishing scam. Paalala po lagi ng PNP-ACG sa mga kababayan natin, kung meron man tayong natatanggap na tawag na nagkukunwari or nagsasabing bank representative na kailangan nyo pong i-update yung card nyo ngayon at magbigay po kayo ng one-time PIN, wag po tayong maniwala doon kasi walang bangko or payment service provider ang naghihingi ng OTP over the line. Kung meron man pong tumawag ng ganito or nagsabing nagkaproblema kayo sa mga cards ninyo, mas mainam po na tumawag po tayo agad or pumunta sa pinakamalapit na bangko natin para i-report ito. At sa gayon po, maiwasan po nating ma-scam. And lagi po tayong maging mabusisi, maging maingat sa ating online transaction kasi ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nakakaawang isipin na ang pinaghirapang pera ng mga tulad ni Lizelle at Liza ay mauwi na lamang sa wala dahil sa mga manloloko na hindi lumalaban ng pata sa buhay. Kaya't panawagan ang responde sa mga bangko na maging responsable at busisiing mabuti ang kanilang mga security features upang hindi na madagdagan pa ang mga reklamo at ang mga nawawala ng pera o di kaya'y nagagamit ang mga credit cards na walang kamuang-muang ng mga biktima. Ayan, so parang nakakatakot mag-ipon ng bangko, no? Itong mga bangko na ito, napakalaki itong bangko na ito, pero tingnan mo naman, naisahan pa talaga. Diba, imagine mo, wala naman yung OTP, nasa abroad ka, tapos ngayon, nalimas na lang basta-basta. Yun nakakalungkot, no? So, kaya yung mga kapwa ko OFW, mag-ingat po tayo, lalo na kung may mga pera po kayo sa bangko. So, talagang walang ligtas ngayon sa mundo. Kung talagang marami ng mga tao na hindi lumalaban ng parehas, gusto nila madali ang pera, pero tayo mga OFW nagpapakirap dito sa bansa, tapos ganun-ganun lang. Kaya ingat kayo sa mga taong lumalapit sa inyo, mga transaction, magme-message sa inyo, nag-a-update regarding sa mga bank account, bank information, okay, mga credential mo, wag nung ibibigay kahit kanino yan. Isang idlap lang yan, makukuha lang yan. Imagine mo, card number, nakuha agad yung pera mo. Ganun na sila katalino ngayon mga scammer. Kaya guys, mga kapwa kong OFW, always ingat lagi. Okay?